I cannot but really go back kanina nung nag-ano kayo, small impromptu victory group. Behold how good and pleasant it is to see the people worshiping together and bonding in a smaller group. 'Di ba? Meron akong nakita yung mga lalaki talagang nag-fist bump sila, parang doon lang sila nagkabatian at nagkakilala. Yun po, it is also our attempt that you will really find joy in really be one with one another. Nagbaban, nag-uusap. Merong iba pa nga humirit pinagpe-pray nila yung bawat isa. Sino ang natutuwa? Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Palakpakan niyo yung mga sarili. Alam nyo, gone are the days na kapag impromptu small group pumupunta sa CR, walang tumayo. Marami pong salamat. Talagang tuwan-tuwa ako. Meron pa pong galing lang dun sa impromptu small group, nakapunta ng Victory Weekend. May maraming testimony na doon lang sila na-engage, na-connect. Kaya yung mga get connected card, alam niyo po ba, pagkatapos nyo ngayon, pag uuwi tayo, ibigay nyo po sa admin booth and kakausapin, ay tatawagan po namin kayo that you will be connected and be one na member ng mga victory groups natin. We honor God because we honor God and make disciples. Also, palakpakan po natin yung ating multimedia team sa madrama nilang video ng Victory Weekend. Nandoon ako, talagang tuwang-tuwa ako to see. Di ba ang mga shots are so emotional? Yung talagang sabi ko, yung ending, sabi na nagsi-celebrate. But alam nyo kung sino una nag-celebrate noon? Ang kalangitan ay nagsi-celebrate whenever one person go back to the Lord. Ilan sila doon at ilan pa sa susunod nating Victory Weekend. Okay. Before that, as a church, we also would like to go back and be with one another sa ating prayer and fasting for the mid-year. This July 2 to 4. Di ba po, noong January, meron tayong prayer and fasting which we always do at the beginning of the year. Mid-year na. Kaya, hindi tayo lang, Lord, umpisa, tapos na. No. In the middle of the year, we also go back as one body and community of God, praying and asking God for His blessing. Ganun pa rin po ang team natin, set apart, also to remind us that we are set apart for God. Set apart to be God's hands and feet and mouth for the people of the world. Kaya ito makikita natin, magko-consecrate tayo individually, magko-consecrate tayo as a church that we will be rededicating Victory May Kawayan to God. Tapos mangingi na rin tayo ng blessing at anointing sa ating Panginoon. We are inviting you to come every night, starting with Tuesday. Tuesday, that is July 3. Wednesday, 7 p.m. at sa kids facility. Punta tayo sa gabi. Umaga, you can be with your sa trabaho, pero pagdating sa gabi, sama-sama tayo at let us pray together. Kung nagpa-fast ka, pagdating dito, fast ka pa rin, di ka kakain. But we will be praying together. That is also on Wednesday, 7 p.m. ulit sa kids facility. And then on Thursday, that will be breakthrough night at mas maraming uma-attend sa breakthrough night kaya hindi tayo kasya sa kids facility, dito po tayo sa main hall. Sana makakita ako ng mga mukhang familiar sa akin, lalo na taga 4 p.m. on our prayer and fasting this July. Okay. I want us to read all together this verse. 1, 2,
Uupo pa po kayo, mamaya pa po yan, dito pa lang muna. Ang galing talaga ng 4 p.m. Handang-handa. Mamaya pa po yan. For, next level yan. Let's read this. 1, 2, 3, go. That was in Psalm 66. Look at the declaration. Look at the command. The whole earth will shout praise to the Lord. This universal call for all men at all times, from the beginning hanggang ngayon and in the end, ang tawag sa atin ay sa bawat bayan and in earth is to what? Praise and honor the Almighty God, our Creator. But at all times, from the beginning till today, it seems until the end, in all human history, in all the earth, the honoring of God by man is always something to be aspired and to be hoped for kahit ng buong kalangitan. Kailan pupurihin ng buong mundo ang dakilang Diyos? The insult rather than the praise of God never stop. Imbis na purihin ng Diyos, iniinsulto ng buong mundo sa maraming panahon sa buong earth. Bakit? Because the world do not know the one true God. Kaya yung command kanina, hindi nangyayari sapagkat hindi nakikilala ng mundo ang Panginoon natin. Kaya in this dark situation that the earth is in, the world needs the light to know the truth and the goodness of God. And the Lord, in His steadfast love, keeps His light on. Kahit nagdidilim, but still, the Lord is always on. Naka-on yung kanyang light at hindi niya ito itinatago. Bakit at paano? And so God, nako, napunta na ako. Nasayang lahat yung pinag-practice ko ng ulit-ulit kagabi. Hanggang, yan na. Ito po kasi yung nagkakamali yung daliri ko eh. So nagko-commercial muna tayo. Balik po tayo dito. Yan. Ang nakaraan. Ayan. The steadfast love, hindi niya itinago in the midst of darkness. How did God did it? God is always gracious. He bless His people and make His face shine upon His people, so that His way may be known on earth, His saving power among all nations. Sinikat ang liwanag ng Diyos ay pinadaan niya sa kaniyang mga anak upang ang buong mundo ay makakilala sa ating Panginoon. And with this, the earth has yielded an increase, and our God shall bless us. God shall bless us. Let the ends of the earth fear Him. This is a prayer. This is a claim of hope and faith. In our last Sunday of our series, From Mission Field to Mission Force, nandito na po tayo sa lahat, our mission. Change the world, the mission continues to the person next to you. Patuloy ang mission natin, and let me invite everyone, let us read our text, Psalms 67. Sa page 275 po tayo. Page 275,
Can I hear amen over here? Nasa page na po kayo? Dito. Konti lang. Dito po. And then sa last? Yes. 1, 2, 3. Let's read. May God be gracious. The earth has yielded its increase. God, our God, shall bless us. God shall bless us. Let the ends of the earth fear Him. Father, this is a claim since from the beginning. And this time we will keep holding, even pronouncing and proclaiming that all the earth will praise you. And let us all together, Lord, receive the harvest and the bounty of your greatness and your faithfulness. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Okay. Alam niyo po ba, yung Psalm 69, may identical siyang verse. Actually, this is the first verse tungkol dito na inadapt or kinote ng psalmist sa Psalms. Nakalagay siya sa Numbers 6:24 to 27. Di ba po? The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Benediction na po. Uwian na. Usually po, yan yung ating naririnig. Galing yan sa Numbers. Alam nyo, kung pag Numbers, ibig sabihin from the beginning of the history of Israel. Nalagay na ito. Alam nyo kung sino nagbigay nito? Ito ay binigay in an invocation, a prayer, and a blessing by God to Moses. Binigay ito as a blessing to the Israel nung pumasok sila at papasok sila sa bayan na lupang pangako. Kaagad-agad. Binless sila ni God in the beginning that the Lord's face shall shine upon them and the Lord will be gracious to them and give them peace. Tapos po, sa pagtuloy ng paggamit na ito, naging priestly benediction na siya. Sa Old Testament yun, bago Mayo, pagpalain kayo ng Diyos. Tapos hanggang ngayon, pag ako ay nagpapastoral service, lalo na sa dedication, I speak the same thing to the child, to the baby na dinededicate. Let the face and the shine upon the Lord upon your face. Yun ang sinasabi, pati din sa atin. Pag tinignan po natin siya, this blessing is from the beginning. And also, it becomes a benediction sa ending, blessing pa rin. Grabe, no? Blessing in the beginning, sa ending, pag aalis na tayo, meron pang kasamang pagpapala. It never stop. Yun agad, mula kay God, sa priest, at ngayon, sa ating tayo magkakapatiran, hi, God bless you. Na-simplify mga natin, God bless you. Minsan, shalom. Ibig sabihin, pagpalain ka ng Diyos, hindi natatapos. And going to our text, nakalagay dyan, it is a prayer of the psalmist by the Israelites. May God, tingnan nyo, iisa-isayin natin, be gracious to us. Yung gracious dyan, in the other term, sa original term, hindi lang basta gracious, pinagpala ka ng biyaya niya. Merciful pa. Alam niyo po ba kung gaano ka-importante ang biyaya ng Diyos? Ang sabi ko nga rito, that is the blessing of the Almighty God upon us. Gracious. Diba? We don't deserve the grace of God. Pero kahit undeserving tayo, kaya nga sabi na, sa biyaya lang ng Diyos, hindi ko to karapat-dapat, wala. Karapat-dapat, pero dahil sa biyaya ng Diyos, hindi para sa atin, we don't deserve it. The Lord, in His steadfast love, ang grace po pala, ay pag tiningnan po sa Hebrew, sa Greek language, is stooping down. Diba? The high, mighty, and holy God
with all of us who are not holy, anong sabi ng Diyos? Hindi nyo deserving, hindi. Ang sabi niya, ibibigay ko sa iyo ito. Kaya may the grace of God be upon us. Alam nyo, it's all about grace. It's all about who God is. And God is so gracious. Ibinigay niya sa atin. Particularly dito, sa Israel. Alam nyo man kung gaano kakulit sila. Pero pinagpala sila ng Diyos. On the other hand, dun sa ibang mga version at yung ibang pag-aaral ng salita, it is also God's mercy. Ano naman yung mercy? Pag may kasalanan ka, ano dapat gawin sa'yo? Paluin. Kapag may ginawa ka against the society, kailangan kang ikulong. Ang mercy, sasabi niya, wag na. Yung punishment sa'yo, hindi binigay ni God. Kaya dahil sa awa ng Diyos, we are not doomed. Diba? All have sinned and come fall short of the glory of God. We don't deserve it. Dapat doon tayo. Ang iniintay na lang natin, impyerno. Sabay-sabay po tayo. Pero dahil sa awa ng Diyos, wag na. Kanina, things that we don't deserve, binigay niya, that's grace. Things that we deserve as punishment, sabi niya, hindi ko rin ibibigay sa'yo. God's mercy. Kaya hindi simple. May the grace of God be upon you. Diba? Sabi ng Diyos, sabi ng Israel, Lord, give us the grace. Lord, give us your mercy. This is it. Kung meron tayong kailangan sa mundong ito, biyaya at awa ng Diyos. Blessed. Nakita nyo, sinabi na dito, God bless us. Bakit inulit? And bless us. Bakit? Hindi lang basta one time, big time. It will always be with us. The grace of God will be always follow us. The mercy of God will keep us. Diba? Now, we're talking about life. With all of other things na gusto nating i-aspire sa mundong ito, huwag nating kalimutan na kailangan natin ang biyaya at ang awa ng Diyos at manatili sa biyaya at awa ng Diyos. Ang bait ng Diyos. Look at all these things na from the beginning to the end at yung ano pa. Alam niyo po ba yung description ng Proverbs or ng Psalms about the mercy of God? As far as east is from the west. Globe tayo. Diba east, tapos west. Sa matatapos siya. Ganon ang may mercy ng God. Kaya we are kept. Kung nabubuhay tayo, sa biyaya ng Diyos. That's true. And yun yung sinasabi ang prayer ng Israel. But not with us exclusively. The grace of God and the mercy of God, even as we ask, and the Lord showered us, generously gave us grace and mercy. It is not exclusive to us only. May God be gracious to you and bless us. Anong susunod? And make His face shine upon us. Nakita nyo, yung grace niya binigay sa'yo. Ano ibig sabihin ng face shine upon us? It implies God's approval and favor. Di ba po? When the grace of God is with you, yung biyaya ng Diyos ang nasa iyo. So, metaphorically or symbolically, nagliliwanag ka. Kasi nasa iyo ang biyaya ng Diyos. And it is saying na yung shine upon us, sinasabi ito na it means, particularly yung light and shine dito is about the truth and goodness of God. May the truth of God shine in you, in your life, in your walk, in your family. Kaya grabe, nung naging Christian siya, bakit ganito to? Kasi ngayon, yung biyaya ay pumapas sa kanya at nagliliwanag metaphorically na iyo ang katotohanan ng pagiging Diyos ng Diyos nasa buhay natin, bit-bit natin. In fact, si Moses nung umakyat siya para kunin ang 10 Commandments, di ba pagbaba niya, nagliliwanag siya because he encountered God so
intimately, na yung liwanag at glory na God nagpunta sa kanya. Sabi tuloy ng mga tao, hindi ka namin matingnan. Takpan mo. Meron tayong kanta, nung kanta namin pa noon, I can see in you the glory of the Lord. So I love you with the love of the Lord. So it is our blessing from God. When God is giving us mercy, God is giving us grace, it is not exclusively for us. Nakikita yan ng ibang tao so that your way may be known on earth for your saving power among all nations. Anong dahilan? Hindi lang para sa atin. It didn't stop sa atin. Kasi magliliwanag tayo upang makita nila yung dalawa, truth and the goodness of God. Yung buhay natin, yung pagpapala natin ay pagpapayag sa buong mundo na ang Diyos, kung sino ang tunay na Diyos, the one true God, and ang goodness ni God. The truth and goodness of God is known in all nations, hindi na lang sa Israel. Ang plano ng Diyos mula sa Israel, lalaga na pagpagkilala at ang biyaya ng Diyos sa buong mundo. And that His mercy and grace will keep and remain not only limited to Israel, not only limited to Victory May Kawayan, not only limited to the Del Rosario family, but to the rest of the world. Grabe, no? Sana mga anghel na lang ang pumunta dito at nag-one-to-one. Sana pinasayaw na lang ng Diyos ang buwan. Nagaying kulay pula. Pag hindi na, may totoo nga Diyos. But this is not His game. His game is that we will be carrying the goodness, the mercy, and the grace of God. Kaya dun sa kanilang prayer, may God be gracious to us, yung prayer ng Israel, at prayer din natin bilang Kristiyano, and bless us and make His face shine upon us. The object of this prayer na tayo'y pagpalain ng Diyos is that the final object is that the whole world may know God. Ang sarap isipin, nakasama tayo sa plano ng Diyos. Alam mo ba, nakalista ka? Alam mo bang, makikilala si God kasi makikilala ka. Wow! Because makikita niya kung sino ang Diyos. Local pa lang tayo, but that's international, that's worldwide. Ang Israel, binubugbog na yan ang buong mundo, but buhay pa rin. Kakapiranggot, state nga siya. Parang Quezon City lang. Pero around them, kinaaway siya. Pero bakit nananatili ang Israel? Kasi nananatili ang pangako ng Diyos sa Israel upang ipahayag ng Diyos kung sino ang tunay na Diyos against all other gods in this world. Kaya tayo ang liwanag ng Diyos. The more graciously God manifests Himself to us, to the church, the more widely and fruitfully thus the knowledge of who God is will be spread all over the world. Pag masagana, mas malinaw na tayo ay nagpapahayag, ang buhay natin ay nagpapahayag sa kabaitan, kaligtasan ng Diyos, mas malapit, mas marami, widespread, every nation till the ends of earth. Ang representative, every one of us, kung nandoon ka doon, sa ibang bansa, yung iba nga may nagbimisyon kampanting doktor dito sa Pilipinas. Pupunta doon sa delikadong bansa, bawal ang Bible. Malaki-laki ng kinikita dito, no? Tapos yung buong pamilya, dadalhin niya doon, to the ends of the world. Because they need to know God. They will know the truth and what? The goodness of God. Bakit ikaw ang bait-bait ng Lord sa'yo? Pahayag natin yun. Una, kahit di tayo nagsasalita, pero maganda din, sinasabi natin, the benediction of blessing for us to be God's blessing to the world. Ang benediction sa atin, humayo kayo, pagpapalain ko kayo, kasi kayo at ako, ang simbahan, ang pagpapala sa buong mundo.
Tagalogin natin ang pagbabasbas ng biyaya upang tayo ay maging pagpapala ng Diyos sa buong mundo. Verse 3. Let the people praise you, O God. Tingnan nyo. Peoples, may S. Ano sabi sa grammar? Pag people, wala, mali ko naman. People na nga, plural na yan. Ines mo pa, mali yan. No? Pag sinabing peoples, that is people all over the world. Iba't ibang bansa. Iba-ibang nasyon. Kaya peoples. Nakita nyo, Israel. Let Israel praise God. Pagdating sa 3, let all the peoples, let all peoples, let the nations. Nakita nyo kagad, isang verse lang, nag-iba na. Buong mundo na ang magpupuri sa Diyos. And they will sing what? For joy. Kanina mapapakanta na ako eh. Di ba shout for joy? Parang kilala nyo yun. Kapanahunan namin yun. Sinasayaw ko yun nun. Gusto nyo yung sample? Wag na. Wag niyo akong pilitin, joke lang. Tingnan niyo and sing for joy. Balik tayo sa upper verses. Ano nakalagay? And make His face to shine upon us. Yung shine dyan is joy. And make the joy, your joy, shine upon our face. Di ba meron ka pa, wow, nakita mo pa lang, saya-saya mo na eh. Kahit sisingilin ka niya ng utang. Di ba? May dating. So dito, they will sing for joy. Ibig sabihin nito, yung face ni God, nagsashine din sa kanila na. Sa buong mundo. Because doon sa taas, nakita po natin nakalagay, because His grace, mercy, healing, and restoration, and all other blessings have also come upon the people. Nakita niyo po, ang Pilipino, hindi naman siya Kristiyano dati. Animism siya. Sa Africa, meron namang hindi nakakakilala kay God. Sa bundok. Pero now that they knew who God is, they are now beaming with joy and enjoy praising our Lord. The blessing to the extension, to be the extension of God's kingdom. Kanina, pagpapala ng Diyos. Ngayon, extension ka na ng kaharian in Tagalog. Tingnan po natin ang pagbabasbas ng Diyos sa mga Kristiyano na biyaya ng paghahari ng Diyos sa buong mundo. Paghahari, let the Lord's kingdom be upon them. Let's look at our verse in 4. For God judged the people with equity and guide the nation upon earth. Tingnan nyo, pag nakilala nila si God, papayag na silang magpasakop sa paghahari ng Diyos. The rule of God is just. The rule of God is righteous in the entire world. Di ba ang gulo-gulo ng mundo? O Pilipinas muna. O may kawayan muna. Bench, ayaw mo to. Di ba yung mayor natin, ayaw mo ganun, Bench. Hindi po. Dating mayor yun. Di ba marami tayong disgruntled sa mga, kahit barangay chairman pa lang, ayaw na natin, di ba? So we have problem with the leadership of man. We have problem with the leadership of nations. Pero pag nakilala ng buong mundo ang Diyos, Jesus will rule every nation. And His rule is always just and righteous. Bakit ang ina-emphasize dito? Equity. Kasi diba, anong problema natin sa rule of man? May paborito. May kawawa. At dahil may paborito, may kawawa, ang layo ng disparity ng mayaman, may kapangyarihan, tapos sa wala. This is the whole world now. Yung malaking bansa, meron silang kapangyarihan, kakawawain ng maliit na bansa. It's happening in the world now. Natatakot nga ako kasi yung sa Pyongyang, tsaka yung sa Russia. Niregaluhan ng kotse na mamahalin. Tapos nagsakay pa yung sa Russia at saka sa North Korea. O di ba matatakot ka? Kasi alam nyo kung bakit? Magkapartner daw sila laban sa
pagsuporta ng Amerika at allied nation doon sa, what country is that? Yung umaaway sa Russia? Ukraine. This is the world. This is power that be. Pag si God ang nagro-rule. Sabi ko, Lord, sana may mangyari po ito. Baka mag-goodbye po ako. Dahil may edad na ako. Ewan ko kung God will really rule the world in this time. But it is written in the Bible that let the face of God be upon us. And so, God will rule. And ano pang susunod? And guide the nation upon the earth. Guide. Ang sarap, ang Diyos ang nag-guide. Ikaw din, di ba? Dati sariling, diskarte ka. Pero nung ginaid ka ng Lord, hindi naman perfect, but you have that assurance that you are well protected by God. Natutumba, nagkakamali, mercy and grace. Sumaliwa, babalik ni God. Di pa sa guidance, actually that is His providential guidance. Sana pag mag-ano ka na lang yung ikaw ay tatakbo, ang ika-campaign mo si God. Let God rule. Because He is fair and He is powerful and has this providential blessing and guidance to us. The earth has yielded its increase. Look, if it happens in a place na nagahari ang Diyos, look at the symbols, harvest. Diba? Aani tayo kapag ang Diyos ang nag-aari sa atin. Habang pinakikilala sa buong mundo, si God as Lord and Savior, haani ang mundo. Ang sabi ng text, the earth has yielded its increase. God, oh God, shall bless us. There will be abundant of harvest, literally. Pagpapalain tayo ng Diyos, may healing, may blessing sa ating provisions, may blessing sa ating relationship, and also, more importantly, it is also metaphorical ang harvest ng pagpapala, ng paglapit sa Diyos, ng favor ni God sa atin. At kung ito'y nagaganap sa buong mundo, kanino ibibigay ang favor? Sa buong mundo. As more nation come to the Lord, blessing increases. But look at our world now. Di ba? Yung mundo natin, patanda na ng patanda. Ulianin na. Panahon ng tag-ulan, tag-init. Panahon ng tag-init, tag-ulan. Iinit mamaya, sobrang magpa-flood mamaya, kinagabihan. Sinisira ng bayan, ay ng mundo, ang mundo dahil hindi nila kinikilala ang ating Panginoon. But still, this is the prayer of the Israelites in verse 7, God shall bless us. Let all the ends of the earth fear Him. Are you standing with one another and with me that still we can go to God and pray for our world? Kahit medyo nag-draw ako ng hindi magandang katayuan ng mundo at kakulitan ng tao sa mundo. But I tell you, this remains to be. He still got the whole world in His hand. Para kang bata, no? Yes, He got the whole world in His hand. Sa kabila ng nangyayari, alam niyo, para akong bata na nagsasabi, hawak mo pa rin ang mundo. Hindi pa rin ako mawawala ng pag-asa sapagkat ito ang pangako mo. He got the whole world in His hands. Nakakatuwa, no? Kasi parang may tendency ako nung ginagawa ko to, yung critical na ako sa mundo eh. Critical na ako sa mga bayan-bayan, yung mga bayan-bayan, mga leader. Wala na yung pag-asa, wala na yan. Pero nung talagang nung inaaral ko na,
Sabi sa akin, I still got the whole world in my hands. Hindi ako nangiiwan. Particularly, kayo ang iniisip ng Diyos. Hindi niya binabatawan ang mundo kasi naroon si tatay. Sorry, si tatay na muna. Si ate baby, yung katabi mo. Still, God's covenant with Israel and with us remains the same. Kaya ito yung nakita ko talaga. Nung inaaral ko to, I got this one. Mamaya na isa. For God did not send His Son into the world to condemn the world. Diba? Pag inis ka na sa mundo, sumpabog na lang tayong lahat. Ang titigas na ang ulo nyo. Buti hindi tayo Diyos. Pero ano sabi ng John? He sent His Son to the world not to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Buti na lang ang Diyos natin steadfast, hindi pikon. Ililigtas pa rin ng Diyos ang mundo. Ililigtas pa rin ng Diyos ang apo ng apo ng apo ko. Kasi siya ang Diyos na nangako at Diyos na punong-puno ng pagmamahal. He got the whole world in His hands. And your hands is part of His hands handling the world. Kasama ka. Kaya ngayon dalawang kanta, tatlo atang kanta natin. Hana. Sabi, be my hands. Claim. I will be your hands. I will be your feet. I will be your lips. We are part of this. Bahagi po tayo. Sabi ko, Lord, hindi naman sila mga missionary. Ito pa pipreach ko? Baka parang wala lang sa kanila. No, preach it, Ray. Huwag kang manguna sa akin. I know my people. You are part of this. We are part of this. When God got the whole world in His hand, kasama doon ang iyong isang daliri. Kahit kuko pa, kasama ang kuko mo sa pangako ng Diyos. And particularly, thank God for every nation, victory. Kasi pahagi po tayo ng movement na hindi lang sa Pilipinas nakatingin. We have, kaya nga dito sa series natin at kino-commemorate natin ang faithfulness sa God, ang bandang dulo natin, we are in a way every nation. May mission tayo not only in the province of Bulacan, but in all the world. Nagpapadala po tayo ng mga missionaries. At lagi ko itong sinasabi, napapansin ko na bakit pareho-pareho yung script ko. Uulit-ulitin ko pa rin. Ang sabi ko noon, kapag may mission update tayo, salamat Lord, I am part of a church that cares for the nations. Hindi tayo makasarili. At 40 years ago, nagsimula yan. In fact, ang victory ay bunga ng 3 missionary. 2 ata doon. Pilipino yung isa. Yung 2 ay missionary from America. Kaya kayo nakaupo dyan. May sinoong ang lahat ng boundaries and went to the Philippines in 1984 and started this church. Amerikano siya. If I don't care about the Filipino, why would I be there? Doon na lang sana ako sa Amerika. But look, 1 man, 2 men, many men, apostolic team, brave. Hindi lang sarili ang inintindi, hindi lang bansa ang inintindi, kundi buong mundo. And by this time, we are sending a lot of missionaries. Nasabi ko na ito dati, pero sasabihin ko pa rin ulit. Dati kasi umaattend ako ng staff meeting sa BGC. May mag-send off sila ng mga missionary. Tapos pagtingin ko dun, dala-dala yung mga anak, yung asawa, isi-send off sila sa bansa na mahirap ang Kristiyano, bawal. Sabihin natin, kunwari, Pakistan. Ha? Dadali niya yung pamilya niya doon? Tapos pag inaakyat sa yung puso ko, Lord, ang babata pa.
They were called and they answered the calling of braving everything to share so that the shine of God, the light of God, be beamed through those bansa na hindi kilala ang Diyos. I only have 10 days experience of mission in the other nation. Alam niyo po ba? Magugulat ka, dito kilala si Jesus Christ kahit bata. Meron lang may balbas, nakita niyo yun? May balbas sa shopping mall, sabi, ay Jesus. Pero may bansa, hindi kilala si Jesus Christ. Sa Thailand na pumunta ako doon, ang hirap i-share si Jesus Christ. They do not know Jesus Christ. How they can have this grace and mercy of God? They do not know God. But thank God, we are part of a global mission. Kaya, dito ko na ilalagay, kaya sinama ko siya, we can pray about it. Pray for our every nation missionaries. Kaya monthly, nagsasabi tayo, para may oras tayo na nananalangin. We can also give. Magkakaroon tayo na, nagmi-mission sila doon. We can also, doon sa ating collection, lagay niyo to, mission. Makakatulong. Tapos we can also, baka ikaw yun. Sino dito ang ilalagay? Kuya Patrick, baka ikaw yun, dapat dala ka sa Istanbul. So we can pray, we can give, and we can go. Doon muna ako sa prayer and give. Alam niyo po ba, ang missionary, para silang yung other end of the rope. Di ba parang bangin, unknown place, ibababa ka, nakatali ka. Eh di ba pag tumalong ka, na nakatali ka, babagsak ka doon pag walang hahawak sa other end of the rope. Do you want to hold to the other end of the rope habang yung mga missionary ay nagsishare ng gospel? Pray! You're holding at the other end of the road. Give! We're holding at the other end of the rope. Sasabihin ni God, ang konti ng ginawa mo, tagawa ka lang. No! In serving God, everything that we do for God, we do it for God. This is the world. Sabi nga dito ni Martin Luther, we may have come on different ships, but we are on the same boat now. Hindi mo sasabihin, wala akong pakialam sa kanila. Kasi darating ang panahon, iisa lang ang ating boat. At kailangan nating magkaisa. O, nasa same boat. O, sige na. Okay na, iba-iba yung boat natin. Look at this. We are not on the same boat. O, kanya-kanya na tayo. Pero we are at the same sea and storm. O, sige, yate ka man, kano ka man, ship ka man. Pero dahil may same bagyo sa karagatan, pare-pareho tayo. Nanganganib. So, we are interconnected. Wherever we are. We are on the same boat. Lalayo pa ba ako? Nung nagkaroon ng COVID, lahat ng mundo naapektuhan. So kung magkakanya-kanya tayo, remember the lesson of the pandemic. We cannot say that we are not connected. Kaya ang call ni God, sa lahat to the ends of the earth. Worship team? Kaya ngayon, whatever it is, may small space naman tayo, right? Sa ating, kahit sa bigger yung mission natin, global, bawat isa sa atin ay may unang hakbang ng pagpapahayag ng paghahari at kabutihan ng Diyos. Maaring hindi pa world peace ang kaya mong gawin, but I tell you, the next person in your house, the next person in your company, the next person na barkada mo needs to know who God is. At kapag lahat tayo in all places will do our part in our small space, the world will shine in the light of the gospel and in the light of the world.